Paano na yan? Kayo pala ang totoong traidor. Kayo pala ang totoong namigay ng Kalayaan Island. Ayan o. Kasong treason ang isasampa ni Senador Marcolita laban dito sa mga mayayabang na dilawan na si Antonio Carpio. Anak ng kamuti, kayo pala ang mga traidor sa bayan. Ito po ay patungkol sa West Philippine Sea. Magandang labanan ho ito. At least ngayon, nabulatlat tuloy kung sino talaga ang traidor sa bayan. Kasi nga nag-umpisa po ito noong merong ini-splice na statement ang mga bayarang media ni Senador Marcolita na di umano'y ibibigay, isusuko ng Pilipinas ang Kalayaan Island sa mga incheck. O, patay kayo diha. At siyempre, pakinggan rin po natin. Swerte ni Maharlika. Talagang nagkita sila ni Manong Chavit sa Europa. Nako, marami na naman maiinggit dito ng mga dilawan, pinklawan dito at mga bubunistang tanganista kay Maharlika. Chavit Singson meets Maharlika. Meron daw silang love team, Matcha. Siyempre, play rin po natin yan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe, pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. At suportahan ang Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po. Pa-subscribe din po. Paano nga ba nag-umpisa itong Marcolita versus Carpio? Alam nyo po, kasi nga, nung una, dahil sa mga video na in-splice ng mga media na pinapalabas nila na si Marcolita ay traidor sa bayan. Alam mo naman kasi pag yung statement ng ibang mga personalidad kagaya ng mga senador, pag hindi po umuyon sa kanilang kagustuhan ay tatawagin ka agad na traidor. Pag medyo sumusuway ka sa kanilang statement, hindi mo nagustuhan, ang tawag sa iyo pro-China at traidor. Pero ito maganda dahil ang totoo palang traidor itong si Justice Antonio Carpio. Noong una, hinamon po ni Senador Marcolita na debate, friendly debate, itong si Carpio dyan sa West Philippine Sea. Kasama si Tariela. So ngayon, si Tariela po ay tumanggi na. Ayaw makipagdebate kay Senador Marcolita. Pero ito, si Antonio Carpio, ay makipagdebate daw siya, tinanggap niya ang hamon ni Senador Marcolita. Pakinggan natin. Senator Marcolita for a friendly debate. Can we have details on it? Yes, I accepted the challenge to debate this topic. First, the first topic is there legally a West Philippine Sea? In other words, is it in our law that there is a West Philippine Sea? Because Marcolita is saying there is no such thing as West Philippine Sea. The second is talaga namang walang West Philippine Sea. Ikaw naman Antonio Carpio Yung West Philippine Sea, lumabas lang yan panahon ni Panot, no? Pinoy ba? Pinilit lang natin yung word na West Philippine Sea kasi nga, siyempre claimant din tayo dyan sa West Philippine Sea. Kaya ginawa natin West Philippine Sea. Sa atin po yan, parang domestic na tawag ng mga Pilipinos. Itong karagatan na yan ay West Philippine Sea. Pero marami pong claimant dyan. Hindi lang po tayo, hindi lang China. Vietnam din, claimant din yung China. Ang katotohanan talaga, wala ho talagang West Philippine Sea kahit sa mapa ng mundo. Kahit sa globe, wala. Ang nandun kasi South China Sea. So dyan pa lang Antonio Carpio, talo ka na dyan. Sige, tuloy if there is a West Philippine Sea in our law, are the maritime zones of our islands in the Kalayaan Island Group part of the West Philippine Sea? Yun lang dalawa. Very simple. Sinabi rin naman ni Senador Marcolita na ang Kalayaan ay part ng West Philippine Sea. Anong pagtatalunan natin dyan? Sinabi naman ni Marcolita. Ngayon, na-splice lang, misinformation lang,
yung dumating sa'yo, kaya bigla ka nagkomento dahil sa mga bayarang media. O, ito, paano yun? Ang ipinaglalaban naman ni Senador Marcolita dyan, yung Kalayaan Group of Islands ay hindi man yan sakop sa exclusive economic zone. Kasi nga, hindi naman talaga parang titulado yan sa atin. Wala naman sa mapa. Pero na-occupy natin. O, ang tawag natin dyan, ang tawag nila sa atin, occupancy. So ngayon, nagiging teritoryo na natin dahil tayo ang nag-occupy. Meron tayong dyan, local government unit, may munisipyo, kaya atin yan. Pero pag tinignan mo sa exclusive economic zone, totoo naman talaga na lampas sa 200 nautical miles itong Kalayaan Island. Pero wag nyo ipalabas na si Senador Marcolita gustong isuko ang Kalayaan Island. Sinabi ni Senador Marcolita na teritoryo natin dyan. Tuloy, oh. I think that will help our people understand the issues involved in the West Philippine Sea. Thank you. So, Justice, there are senators na seemingly parang sinusuportahan yung China. One political analyst said, these are Chinadors, parang mga traidor daw. What's your comment on these senators na parang supporting Chinese or China? We believe in freedom of expression as long as you do not destroy our country. So these are expressions of opinion. We can tolerate that, but it's the duty of the the rest of the Filipino nation to voice out also their position. But at the end of the Senador, sinabi ni Batong Bakal yun, no? Tanginumin talaga, no? Nakaisip kayo ng senador. Ano kayo? Kung ang sinasabihan ninyo, ito mga Team Duterte, Senador Marcolita, minority, senador, yung ibang senador, anong tawag sa inyo? Amerikanador. Kasi pro-American kayo. Hindi naman ganun na sasabihin mong senador, yung mga senador. Ang ano naman kasi yan ay gusto lang natin na magkaroon ng maayos na pagresolba sa issue ng West Philippines. Hindi natin dinadaan sa caricature, hindi natin dinadaan sa pambabastos, hindi natin dinadaan sa banata natin yung kanilang presidente kasi magdideklara ka na ng digmaan yan. Hindi natin na idaan sa persona non grata kasi gaganti sila. O di ba ho, anong nangyayari sa atin? Pinipersona non grata ng Kalayaan Group ang Chinese ambassador, o ginantihan kayo, 16 din kayo. Pinipersona non grata, black talaga kayo, banned kayo sa bansang China, Hong Kong, Macau. Tingnan mo, ano lang, gusto lang natin ng matatamang diplomasiya. Hindi ba ninyo alam ang diplomasiya? Mga tungaw talaga. Those who take their oath of office, they say they will defend the Philippine Constitution. And in the Philippine Constitution, the territory is there. And it says the state shall protect its marine wealth in the exclusive economic zone. We have to protect our exclusive economic zone. That's the... Ngayon, sabi ka ng sabi, exclusive economic zone. Oh, nililito tayo ni Justice Carpio, ex-justice. Oh, ano ba yung exclusive economic zone? 200 nautical miles. O ngayon, hindi ginigive up mo yung Kalayaan Island, buang ka. Kasi ang Kalayaan Island, more than 200 nautical miles. O, ito na tayo ngayon. That's what's stated there in the Constitution. So, if you're a government official, you should be careful because you have taken an oath to defend the Constitution. The Constitution says we must protect our exclusive economic zone. Thank you. Tingnan mo Thank you, Justice. Thank you. Paulit-ulit siya, we must protect our exclusive economic zone. O ngayon, ilang nautical miles ba ang exclusive economic zone? 200 nautical miles. More than 200 nautical miles, hindi na po natin yan. Exclusive economic zone. Yan po ang nakalagay sa UNCLOS. So, dito tayo magkabulilayasuhan. Kaya dahan-dahan din kayo sa inyong mga sinasabi dahil galing po sa inyong mga bibig sinasabi, we must protect the exclusive economic zone. Ang tanong natin,
Yung Kalayaan Group of Islands ay exclusive economic zone ba natin yan? Sakop ba sa exclusive economic zone? Ang katotohanan, hindi po yan sakop sa exclusive economic zone dahil more than 200 nautical miles. I think mga 240 yata yan, 220 nautical miles. O di panalo na si Senador Marcolita dyan. Lalo na po ito. Nanggagalaiti na si Senador Marcolita sa inyo. Kakasuhan kayo ng treason! O ito. Lumalabas ngayon tuloy na ang traidor, tunay na traidor, mga dilawan. Sila naman talaga yan. Kasama si Trillanes dyan. Kasama si Pinoy, yung Aquino admin. Kaya nga nawala yung control sa Pilipinas, ang Scarborough Shoal, dahil po sa gobyernong Aquino na ngayon sinisisi sa mga Duterte. Hindi. Kayong Aquino Marcos ang sisisihin dahil na nawala sa atin ang control sa Scarborough Shoal. Ngayon, kabulilyaso kayo ngayon dahil kakasuhan kayo ni Senador Marcolita ng treason. Anak ng kamote. Iyak. Iyak ka na ngayon, Carpio. Ito, binggan natin, oh. Kakasuhan daw ng treason ni Senador Rodante Marcoleta si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Nako. Carpio dahil sa isinulot itong desisyon sa isang kaso noong 2011 kaugnay ng teritoryo ng Pilipinas. Sinagot naman siya ng retiradong mahistrado. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa kanyang TV show, sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na kakasuhan niya ng treason si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Sabi ng senador, dahil ito sa desisyon aniya ni Carpio na paliitin ang teritoryo ng Pilipinas sa kasong Magallona versus Ermita noong 2011. Sabi ni Marcoleta, pumayag si Carpio sa argumento ng gobyerno na paliitin ang territorial sea natin dahil makakakuhaan niya tayo ng ganansya o advantage sa ating exclusive economic zone. Nako! Dagdag ni Marcoleta, sa isinumite ng Pilipinas na Volume 2 o Atlas of Relevant Features sa Arbitral Tribunal, malinaw na hindi raw kasama sa teritoryo natin ang Kalayaan Group of Islands. O, patay ka ngayon, Carpio! Ikaw pala yung nag-traidor. Sinabi ko nga sa inyo, ba't nyo hindi sinama ang Kalayaan Group of Islands, eh? Kayo pala yung nagsumite ng mapa. O ngayon, sino ang nagsuko ng Kalayaan Groups? O, anak ng kagwang. O, ito. Ang puting bahagi, nakamarkang West Philippine Sea. Ang asul na bahagi naman, tinawag na High Seas, na bahagi ng karagatang walang may-ari. Nandito sa asul na bahagi ang Pag-asa Island. Agay! Yan nasa asul na bahagi ang Pag-asa Island. Sino ang gumawa ng mapa at nagsumite sa arbitral on-close? Putang, anak ng kagwang. Si Carpio! Oh, ano nga yun? Sinong traidor? Base rin aniya sa mapang ito, nasa labas ng teritoryo ng Pilipinas ang iba pang isla sa West Philippine Sea. O, paano na yan? Kayo pala ang totoong traidor. Kayo pala ang totoong namigay ng Kalayaan Island. Ayan o. Yung asol. Nandun yung Pag-asa, anak ng kagwang. Kalayaan Group. Isus ko, Ginoo. Kayo nga. Sila nga ang tunay na mga traidor. Kaya dapat kasuhan to ng treason talaga. Gaya ng parola, kota at panata. Agoy! Kaya tanong ni Marcoleta, bakit hindi isinama sa mapa natin yung mga features na okupado ng mga Pilipino? Exactly! Gobyerno aniya ng Pilipinas ang nagsumiti nito sa tribunal, kasama sina Justice Carpio at Maritime Law Expert Attorney J. Batong Bakal. Nako, ito pala sila Batong Bakal. Si Carpio. Sila pala yung nagsumiti. Diyan sa tribunal. Anak ng kamuti. Kayo palang mga traidor. Dapat si Batong Bakal isama yan ni sama yung kasuhan mo rin, Senador Marcolita. Ngayon daw, siya pa ang hinahamon sa sinabi niyang kung parte ba ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands o hindi. Giit pa ni Marcoleta, hindi naman niya sinabi na hindi parte ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands. Exactly. Pero kailangan daw ng mapa at coordinates nito. Tugon naman ni Justice Carpio, lahat ng first-year law student alam na pwede lang magkaroon ng treason kung nasa gitna ng digmaan ng Pilipinas. Yung ginagawa mo, ano yun, di pagtatraidor? Digmaan agad, ha? Gumawa ng lusot. Pagtataksil pa rin po yan sa bayan, sir. Ikaw naman talaga,
Ang takain mo hindi mo pala sinama yung kalayaan, binubulag mo lang ang tao Sabi pa ninyo, atin ang kalayaan, pero gumawa kayo ng mapa, sinumitin ninyo sa tribunal, hindi kasama yung kalayaan, group, violence, anak ng kagwang, sisi nyo sa ibang tao, ha? Alinsunod sa Article 114 ng Revised Penal Code. Dagdag niya sa kasong Magallanes versus Ermita, gusto ni na Magallanes na isama sa teritoryo ng Pilipinas lahat ng isla at katubigang sakop ng 1898 Treaty of Paris Lines. Ito ang tratadong nagtapos sa Spanish-American War at naglipat ng Pilipinas at iba pang kolonya ng Espanya sa kontrol ng Amerika. Pero ayon kay Carpio, malinaw na labag sa UNCLOS at customary international law kung isama sa Philippine territorial waters ang lampas sa 12 nautical miles mula sa archipelagic baseline natin. Ngayon ikaw rin ang pala na 12 nautical miles. Hindi pwedeng isama sa territory. So ngayon yung kalayaan 220 nautical miles, kahit nga sa exclusive economic zone, hindi kasama. So sa territory pa kaya, anak ng kagwang. Paano na to? Kayo rin ang nagtatama sa mali ninyo. Masasama rin daw rito ang malaking bahagi ng exclusive economic zone at maliit na bahagi ng high seas, bagay na labag din sa UNCLOS. Tingnan mo. Kung kinatigan aniya ng Ngayon, kayo rin naman pala sinasabi. Labag sa UNCLOS, yun din ang sinasabi ni Senador Marcolita. Anong problema ninyo? Kay Senador Marcolita, yan ang sinasabi natin gobyerno sina Magallanes, tsak na i-dismiss agad ng arbitral tribunal ang kaso natin dahil magiging kapareho lang natin ang 9-dash line ng China na labag sa UNCLOS at international law. Tingnan Sabi naman mo. ni dating Senador Francis Tolentino na author at sponsor ng Republic Act 12064 o Philippine Maritime Zones Act, hindi na kailangang gumawa ng mapa ng Pilipinas. Wala po nagre-require sa atin mag-produce ng mapa. Iba po ang mapa. Ang mapa po ay cartographic drawing lang po yun. Ang pinaka-precise po scientific ay yung coordinates na na-produce po natin sang-ayon sa Republic Act 952. Kailangan mo pa rin ng mapa. Mapa at coordinates. Anong hindi mo kailangan ng mapa? Paano natin masabi natin yan? Kung walang mapa, ang tanga naman talaga. Paano makapunta si Dora sa mga treasure kung walang mapa? Kailangan pa rin yan, tol, kasi wala nga tayo sa mapa pag may coordinates, may mapa talaga yan. Kagaya yung sinasabi nating West Philippines wala naman sa mapa. Anong batayan natin? Anong titulo natin? South China Sea yung meron. Anak ng kagwang. Noong 2009. Nakaayon aniya sa UNCLOS lahat ng nilalaman ng Philippine Maritime Zones Act. Nang tanungin naman kung makakatulong ba ang hamon ni Senador Marcoleta na debate, Gugulo lang. They're entitled to their own opinions or sentiments on this. Pero yung paulit-ulit kong sinasabi, international law is not based on one's personal opinion. ang dapat daw isulong muli ay dialogo sa pagitan ng Pilipinas at China. Paano makipagdialogo? Yung Pangulo natin nga, nakangiwi ang panga. At saka yung debate na to, ang nagbunga lang naman ito dahil sa paghahamon din ni Tariela na sama daw si Senador Marcolita doon sa West Philippines. Pero sabi nga ni Senador Marcolita, bago tayo sama doon, linawin natin ang lahat. O di magdebate tayo. Si Tariela umayaw, si Carpio okay daw. Lumalabas ngayon treason. Ito, panoorin natin yung statement talaga ni Senador Marcolita patungkol po dyan na sasampahan niya ng treason itong si Carpio para malinaw to. Kasi nga sila pala talaga ang gumawa ng kababalaghan. Ngayon, nagtuturo kasama si Batong Bakal. O narito po, sasaganang mamamayan. Ayaw ni Marcoleta na madaya ang ating mga kababayan at nais niyang linawin ang hangganan ng naturang teritoryo. Correct. Pinipilit kong linawin yon. Ayaw kong mailigaw, ayaw kong mapaglalalangan o madaya ang ating mga kababayan. Hindi ba maganda kung linawin natin kung hanggang saan ang hangganan? Kasi Correct. marami nagsasabi, atin ito, West Philippine Sea. Hindi mo ba nakita? May mga digital billboard dyan sa EDSA. So, isa sa amin, sa Senado, ang naglagay. So, sabi niya, West Philippine Sea, atin ito. Napakamahal ng mga digital advertisements na yun, Nelson. Kaya, sa pagtatanong ko na yun,
Bakit mo ako babansagan na Traidor. traidor? Meron ba ako sinasabing ka-traidor doon? Hindi naman sinabi sa China, ang West Philippines. Wala naman ako sinasabi. Sinasabi ko lang, linawin natin. Alam Correct. natin. Tayo kasi domestic. Tayo. O ngayon, pagdating sa labas, Pagdating sa dagat, lalo na. sa dagat, Tama dyan. Sa atin kasi domestic, ang sabi natin, atin talaga yung West Philippine Sea. Pagdating sa international, wala man nakakilala sa West Philippine Sea. Ang kilala sa buong mundo, South China Sea. Kaya nga, gusto natin linawin ang lahat. Wala naman sinabi si Senador Marcolita talaga na isuko to sa China. Gusto lang linawin lahat. Oh. harap na natin ang maraming mga nangaag. Hindi lang naman tayo ang claimants eh. Correct. Marami tayong Vietnam. claimants. Vietnam, China, Malaysia, Taiwan. Di ba? Okay. Kaya ako tinatanong hanggang saan? Binanggit din po ni Senador Marcoleta ang Atlas of Relevant Features na isinumite ng gobyerno ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal kung saan ipinakita na ang Kalayaan Group of Island ay hindi bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Correct. Yan Ito puti. yun. Tingnan ninyong mabuti. Yang puti, nilagyan nila ng markang West Philippine Sea. Makikita ninyo sa bandang asul, yan po yung tinatawag na high seas. Ang high seas, Ito na ngayon, bago magpaliwanag si Senador Marcolita sa high seas, itong mapa na to, kagagawan to ni Carpio at ni Batong Bakal. So ngayon, bakit kayo gumawa ng mapa na hindi nyo sinama yung Kalayaan? Ang Kalayaan, sinama nyo lang doon sa Asol na nilagyan ng high seas. So ngayon yung puti, ito po yung teritoryo natin. O patay kayo mga dilawan. Sino po ang totoong traidor? Sino po ang totoong pinamigay ang Kalayaan? Di ba si Batong Bakal at si Carpio? Narito oh. ay bahagi ng karagatan na wala pong may-ari. Ito rin yung international water, kung tawagin. Oh, yan ang international waters na kung tawagin ay high High seas. seas, Makikita nyo, merong pula na tinuturo yung Tito Island. Tito Island. Ang Tito Island is Pag-asa. sa Pag-asa atin. Island. Occupied natin yan. Opo. Sa ngayon, sa distansyang sinukat mismo ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, 227 nautical miles away from the baseline. Sa Ang ating Tito Island. archipelagic baseline. Itong Oo, Pag-asa. kaya nga nagpas sa ating 200 nautical miles EEZ. O ngayon, paano yun yung Tito Pag-asa Island? Hindi pala kasama sa puti na drinowing ni Batong Bakal at ni Carpio. Itang inalampas sa 200 nautical miles. Ito ay 220 plus nautical miles pa. 227 nga, 227 nautical miles. O paano yun? Okay, patay tayo dyan. Tuloy, oh. So, nasa labas po siya. Nasa labas. Pati yung parola na kung tawagin ay Northeast K, 240 naman yun. Nautical miles away from the baseline. Yung kota, kung tawagin ay Lawita, 207 naman. Yung Panata, ito yung Lankiam K, 203. So makikita mo, Lagpas lahat. pero gusto kong malaman nyo, hindi po akong gumawa niyan. Ang gobyerno ang gumawa. Sila pong sumukat dyan, yan po yung distansya. Sa panahon ng dilaw yun. Iginiit pa po ni Senador Marcoleta na noong sinumite ang Atlas of Relevant Features ay kasama po noon si Justice Antonio Carpio. Pati si Batong Katulong Bakal. si Attorney J. Batong Bakal. Patay kayo dyan. Ay, palang may pakanaan yan, ah. Alam na alam niyo pa ito. Tama ka dyan, banata nyo, mga loko mga yan. Kayo pa lang may pakana. Sila talagang may pakana na pinamigay ang Pag-asa. O, tingnan mo, wala kabulastugan talaga sila. Oh. Wala na wala yan, ah. Exactly. Ba't ninyo tinama yung mapa? Hindi pala sinama yung kay IG? Ngayon, Correct. nagbabagong puri, ano ha? Ipinapakita naman niya ang mapa kung saan saklaw ang West Philippine Sea. Dapat ganito daw yung mapa. Yan. Tingnan nga natin. O, ipakita niyo yung susunod na mapa na gusto kong gawin sana. Na yun sana ang maging West Philippine Sea. Kaya ang Ayan. gagawin ko, sinaklaw ko ngayon. Kaya yung blue,
Aha. Sa Atin yan. west, ayan ang mapa ng Pilipinas, yung kulay, Sa yung puti. kulay yellow. Tapos yung puti. Yung puti, yan ang internal sea. Internal sea. Yung Yung blue. nasa kaliwa niya, western side, Oo. yan ngayon ang West Philippine Sea, pero sinama ko. Mapapalaki ba natin dito? Ipalakihin mo nga yan. Zoom mo ng kaunti. So ito ang... Dapat So ganyan dapat ganito yung isinabit dapat nila. ganyan ang ginawa nila. Ito tong Spratlys na sa baba. Oo nga, ano. Oh, kasi makikita mo diyan masasama pa yung mga malalayo talagang features. Pero kasi dahil meron silang territorial sea, pipilitin ko ang NAMRIA, humanap ka ng malilit na bato para maidugtong natin talaga yan. Correct. Eh, di ba sen bawal nga ito dun sa 2016 arbitral ruling na hindi mo pwedeng... Ilalaban ko nga kasi ito nga nasakop na natin ang high seas. Correct. So, ibig sabihin, So, yun pala. Oo, hindi nila... ito dapat pala yung mapa natin. Ito ha. Hoy, Batong Bakal. Justice sa Carpio, ito dapat ang mapa natin. Kasama na ang Pag-asa Island. Ito yung gusto ni Senador Marcolita. O paano ngayon? Kayo pala yung gumawa ng mapa. Nang hindi sinama yung Pag-asa Island. Kayo ni Carpio at ni Batong Bakal. Kung ngayon isisi ninyo kay Senador Marcolita na sasabihin ninyong traidor, anak kayo ng kaguwang. Tuloy, Laban dyan eh. Ang totoo, yung desisyon na yung mapa na yun, ha? Yung unang desisyon pa. Yung 2012. Oo. Wala pa yung arbitral ruling. Oo. Ipinamigay na ni Carpio yan eh. Oh. Oo, yan yung binabanggit niya dun sa nung Friday. Yung anak ng desisyon na- kamote. Oo, nawala sa atin yung napakalaking territorial sea. Territorial sea mismo. Iba pa yung ano, Oo, teritoryo yun. Talaga atin na yun. Atin Walang talaga. pagkatalo doon. Oo. Territorial sea natin yun eh. Yes. Ayun nga yung territorial sea. Wala, may pumuntang iba. Ay, hindi po pwede. Hindi Bawal pwede. yun. Oo. Easy. Invasion yun. Pwede Pagka dumaan nagkaganon. dun eh. Yes. Oo. Pero sa territorial sea, hindi. Magre-radio challenge ka doon. Ang Philippines, dadaan ako sa ganitong lugar. Ang magpapaalam ka. Dapat ganun. Mamaya, ano natin yan. I-discuss natin, ha? Ito na. Malinaw po kung sino ang namigay ng Pag-asa Island. Si Justice Carpio at si J. Batong Bakal na mga mayayabang. Ayan na to tayo. Yan sinasabi ko sa inyo eh. Yung mga dilawan, salo talaga yan sa lipunan. Yung kanilang mga kasalanan ay pinagtatakpan at naghahanap ng masisisi. Ito ang pinakamaliwanag na panluloko sa kapwa Pilipino. Pakinggan natin kaunti itong pagkikita nila ni Manong Chavit Singson at ni Maharlika. Nako, maraming maiinggit dito. Kay Maharlika, putaktihin na naman to ng mga dilawan. Mga bobonistang tanganista. Ito, pakinggan lang natin kahit kakaunti lang. Meron na kaming lab team. Matcha. Matcha. Chavit and Maharlika. Last message na lang, dahil alam ko you're really, really busy today. Mag-message ka sa ating mga kababayan at mga palangga ko. Mga kababayan, mag-gising po tayo. Matagal na tayo niluluto. Puro pagnanakaw ang natin pag nila. At napaka-swapang nila. Swapang. Yung sobra ang ano nila sa pera. Talamak, no? Talamak. At hindi ko maintindihan. Hindi naman nila maupos tayo ninakaw kaya. Ang masama dyan, binibintangan pa ngayon yung mga ginagawa ng tao, yung mga contractor, mga engineers, na ginamit, sila pa binibintangan ngayon. Pero wala yung pera sa kanila, kundi dahil sa mga engineers, mga contractor na ginamit nila. Yes. Okay lang kasuhan sila, pero dapat sila ang number one. Ang Sila mastermind. ang mastermind. Yes. Dalawa dyan mastermind, Martin Marcos, at Bongbong Marcos. Yes. Group nila sa Santiago para gumawa para sa kanila. Ngayon, nung nakalatas si Santiago, nagsalita na, kaya tinakwil nila sa Santiago, binibintang naman na lahat. Okay, ayan po yung pagkikita nila ni Manong Chavit at ni Maharlika. Mga swapang daw ang mga Marcoses, yan po ang maliwanag dyan. Totoo naman talagang mga swapang. So anyway, abangan po natin ang pagsasampa ni Senador Marcolita ng treason laban po dito kay
Justice Antonio Carpio, isama na rin siguro si Batong Bakal dahil nalaman po natin na kasama po si Attorney J. Batong Bakal sa paggawa po ng mapa na hindi nga po sinama ang Kalayaan Group of Islands. So dapat silang managot, basta alam po natin pagdilawan talaga ay salot. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.